gising. Pagising ko, may luto na. Aalisin ko yung dagta ng puta sa damit mo. Pati yung bahay, lagi nang malinis. Huwag mo lang akong hayaan na kunin nila ako. Pero anumang pagpupumilit ko ay mukhang desidido na si Mang Celso. Lumaki kang mabuting bata, Atan. Gamitin mo ang lahat ng nangyari sa'yo para ipagpatuloy mo ang buhay mo. Matapang ka. Wala na sa'yo ang mga susunod pang mga pagsubok. Tatawanan mo na lang lahat ng darating sa'yo. Kayang-kaya mo na yan. Ako kasi, Atan, akala ko matapang ako. Malaki lang ang katawan ko dahil sa pagbubuhat sa palengke. Pero wala. Hindi ako malakas. Duwag ako, Atan. Mahina pala ako. Hindi ko na kasi kayang mabuhay. Pakiramdam ko, gusto na rin ng pamilya ko na makita nila ako. Pasensya ka na, Atan. Mas makakabuti sa'yo to. Maniwala ka sa akin. Sumama ka sa kanila. Alam nila ang gagawin sa'yo. Alam nila ang mas makakabuti sa'yo. Basta ipangako mo lang sa akin, Atan. Sa sunod nating pagkikita, may ipagmamalaki ka sa akin, ha? Sige na. Isama niyo na ang batang yan. Tuluyan na akong nakabitaw mula sa pagkakahawa kay Mang Celso. Kahit na anong higpit ng kapit ko sa kanya ay wala iyong nagawa kundi ang makabitaw mula sa bisig ng kamay niya. Kahit na nagpupumiglas ako ay wala na akong nagawa at para bang nawala na ang lakas ko mula sa buo kong katawan. Sumakay na ako sa kotse habang nakatingin kay Mang Celso. Mabilis na umandar ang sasakyan papalayo sa lugar na yon, papalayo sa aming barangay, papalayo kay Mang Celso. Papalayo sa bawat masakit na alaala ng dulot ng lugar na yon, na para bang ang aking musmos na bisig ay pilit na pinakawalan ang pagkakahawak dito. Tumuloy kami sa isang pasilidad na puro mga lalaking bata ang iyong makikita. Mukhang tulad ko din ang naging kapalaran nila. Pinagkaitan ng pamilya, pinagkaitan ng mahal sa buhay. Ipinagdamot ang lahat na maaaring magpasaya sa amin. Natanim sa puso ko ang galit, papadudot. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong maranasan ang lahat ng ito. Pero gaya nagsabi ni Mang Celso, kailangan kong mabuhay. Babalikan ko siya at magtatagumpay ako. Ipinapangako ko yan sa sarili ko. Naging istrikto ang pagtrato sa amin sa pasilidad na yon. Siguro ang pinagpapasalamat ko na lamang ay pinapanatili nitong buhay ako. Kumakain ng 3 beses sa isang araw. Tinuturuan na bumasa at sumulat. Pinag-aaralan ko paano makibagay sa iba. Pero pakiramdam ko, alam ko na ang lahat. Wala nang ituturo sa akin ang buhay. Sa loob ng pasilidad na yun ay madami akong nakilala. Si Javier na puro peklat ang mukha mula sa bugbog ng kanyang amain. Buti nga daw at buhay pa siya. Akala niya ay matapos siyang bugbugin ito ay mamamatay na siya. Si Rodolfo na may malaking peklat na halos sinakop na ang buo niyang likod. Ibinuhos daw ng kanyang ina ang kumukulong mantika dito dahil sa nagpapaalala daw ito ng manloloko niyang ama. Si Andrew, 5 buwang sanggol, nakita daw sa basurahan. Kung hindi naagapan ay baka pinaglamayan na rin. At kung sino-sino pa. Ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang kwento na nababaka sa bawat peklat na nasa aming katawan. Ang alaala ng nakaraan na pilit naming tinatakasan. Ang mapungay na mga mata na kahit tumatawa, bakas pa rin ang lungkot na natatago dito. Pero ang lahat ng ito ay bawal pag-usapan sa lugar na yon. Binigyan daw kami ng panibagong buhay at dapat na ipagpasalamat namin yon. Para kaming mga musmos na kagaya ni Jesus na ipinako sa krus para bigyan ng panibagong buhay. Paulit-ulit na sinisiksik nila sa utak namin ang pagpapatawad at ang mabuhay na may takot sa Diyos. Pero sa halip na sagot ay lalong napuno ng tanong ang aking isipan. Walang sino man ang gusto na mangyari sa amin to. Kung walang gustong mangyari ito,
Bakit may mga bata na tulad namin na kailangan danasin ng mga pasakit ng buhay na ito? Ramdam ko ang pagkukulang ko sa aking sarili, ngunit hindi ko naman masabi kung ano ang pupuno dito. Alam kong hindi ko makikita ang kasagutan sa loob ng pasilidad na yon. Simula noon ay gusto ko nang makalabas sa lugar na yon sa kahit na anong paraan. Hindi pwede akong ikulong ng mga matataas na bakod na yon. Daig pa namin ang preso. Hindi ko napapansin pero unti-unti na palang nabuo ang aking unang pangarap nang hindi ko namamalayan. Ang magkaroon ng pakpak at makalipad mula sa aking kinakalagyang hawla na nagkukulong sa amin sa apat na sulok ng pasilidad na yon. Kapag may libre akong oras, matapos ang aming pag-aaral, lagi akong tumitingin sa mataas na bakod. Lagi akong sumusulyap sa malaking gate na pasukan ng mga sasakyan at ilang mga panauhin. Lagi lumilibot ang aking paningin sa paligid, sa likod, sa gilid at nagbabaka sakali na mayroong lugar na pwedeng pumasya ang aking maliit na katawan para tuluyan akong makalabas doon. Laging nakakaagaw sa akin ang atensyon ng mga ibon na sumasayaw sa hangin at may naayang pumasok at lumabas mula sa langit, bagay na kinaiinggitan ko. Pero ang bawat araw ay tila pagkabigo sa akin na para bang ginawang perpekto ang lugar na yun para hindi ka makalabas sa pagkakataon na papasok ka na dito. Kung sana ay may pakpak lamang ako, sana ay wala nang problema at matagal na akong nakalaya mula doon. Hanggang sa isang araw ay nagpatawag ng meeting si Mrs. Bonifacio, ang tagapangalaga ng lugar na yon. Kulot ang buhok niya, medyo mataba at hindi katangkaran, kaya naman para siyang penguin kung maglakad. Laging nakasalamin at mukhang hindi marunong ngumiti. Agaw eksena ang kanyang dunal sa may inuman ng butas ng ilong. Minsan nga akala ko'y kulangot yun na nalaglag mula sa butas ng ilong niya. Natatawa na lamang akong mag-isa kapag naiisip ko yun. Katulad ng ibang mga pagpupulong ay baka antukin na naman ako. Paulit-ulit na paalaala na kailangan naming maging mabuting mamamayan ng Pilipinas. Nautang na loob namin mula sa gobyerno kung bakit buhay pa kami, na walang magiging problema kung susunod lamang kami sa mga pinag-uutos ng pasalidad na yon. Halos sa ulo ko na nga lahat ng sinasabi niya sa amin. Hindi ko nga alam kung abnormal ba ako, pero iba talaga ang pumapasok sa isipan ko kumpara sa ibang kasing edad ko. Halos 10 taon na rin ako, pero pakiramdam ko ay walang anumang aksyon ang nangyayari sa buhay ko. Paulit-ulit at walang bago. Pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin na tumigil pa sa lugar na yun kahit na 1 taon. Ang masama nito, wala akong magawa. Hanggang sa nakaramdam ako ng pag-ihi. Tamang-tama at nasa likuran akong parte. Pwede akong makalabas ng hindi masyadong napapansin. Malapit lang din yon sa CR. Lalabas ako ng pinto, lipo sa kanang kanto at iyon na. Mabilis ako nakarating doon at pakiramdam ko ay puputok na ang pantog ko at anumang oras ay maiihi ako sa short kapag hindi pa ako nagpunta ng CR. Papalabas na ako nang may 2 boses akong narinig na parang nagtatalo. Ang sabi ng lalaking boses, "Kailangan ba natin itong gawin, Alicia? Hindi naman ako naghahanap eh. Kahit kailan ay hindi naman kita sinumbatan. At saka hindi natin kilala kung sino ang batang pwede nating ampunin. Malay ba natin kung kaninong kriminal na anak yan? You still have time to think about it, Alicia. I love you the way you are. No more, no less. Wala na akong hihilingin pa sa'yo." Sinagot naman siya ng isang malambing na tinig mula sa isang babae. "Be sure of that. Ako nang bahala sa lahat, Armando. Wala kang dapat alalahanin. Naalaki ang batang yan na bahagi ng pamilya natin bilang isang mapagmahal na bata at mabuting tao. I promised you." Parang nabuhayan ako ng dugo sa mga narinig ko. Ang malambing na boses ng babaeng iyon ang sagot sa panalangin ko. Sa pagkakaintindi ko ay mag-aampon ang mag-asawa ng bata mula sa ampunan. Kukunin nila at isasama sa bahay at ituturing bilang pamilya. Para bang may kung anong tintig sa aking puso ang kumakabog ng mabilis.
Pati ang aking tuhod ay nanginginig na parang may gustong gawin. Hindi ko na mahintay pa ang susunod na mangyayari. Isa lang ang nasa isipan ko ng mga sandaling yon, ang makilala ang mag-asawa na nagmamay-ari ng boses ng narinig ko kanina. Sila ang susi sa dalawang bagay na pwedeng mangyari sa buhay ko. Una ang makalipad ng malaya mula sa hawla ng aking kinakalagyan. Pangalawa, ang may kilalanin na pamilya, isang ina at isang ama. Mabilis ako nagulat ng kamay at inakbang ang aking mga paa palabas ng CR para makita ko ang dalawang mag-asawa. Pero hindi ko na sila naabutan pa sa labas. Para ba ako naghahanap ng dalawang taong napaka-importante sa buhay ko? Nagpunta ako kung saan ako galing kanina at nagbabaka sakali na andun sila kasama ang iba pang mga bata. Baka namimili na sila at hindi nila ako makita. Baka iba ang kunin nila at hindi ako. Iniisip ko ang ilang detalye na pwede kong makuha mula doon at magamit ko para ako ang mapiling nila. Nagkakaroon ako ng para sa iba kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na yun para hindi mo makuha nila. Pakiramdam ko na mas sumunod na araw ay pagsubok sa akin para gawin ang kung ano man lang pwedeng makatulong sa akin. At sa pagkakataon na yun ay hindi ako dapat mabigo. Hanggang sa naalala ko ang salitang painting. Alam ko yun mula sa isa kong pag-aaral kay Sir Mateo. Magkukulay at bubuo ng hugis at anyo na kung anumang bagay. Kahit kalimitan ay parang walang itsura ang mga pinapasa ko kay Sir Mateo, mukhang makakatulong ito sa mga plano ko. Simula ng araw na yon, ang klase ni Sir Mateo ang naging paborito kong pasukan. Maliban doon, kung wala ako sa klase niya ay nasa silid-aklatan ako para alamin ang lahat ng bagay tungkol sa pagpipainting. Niyakap ko ang kabuuan nito. Makakatulong ito ng lubos sa akin. Sabi ni Sir Mateo, sa canvas ito ang kawalan. Doon mo gugulit ang katulayan, ang subject na pumupukaw sa iyong atensyon at damdamin. Doon mag-uumpisa ang pagguhit hanggang sa maipinta mo na ang anumang bagay na nasa iyong puso at isipan. Doon na kahit sa aking sarili ay hindi ko alam ang aking iguguhit. Isa pa, hindi naman ako ganun magaling pagdating sa bagay na yon. Bata pa din ako na ang tanging lang iguhit ay 3 bilog at kung anong hugis na halos hindi ko maintindihan. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili sa parehas na pambahayan na aking ko binuksan ang pinto. Pero mukhang walang tao sa loob ng 4 na sulok ng kwartong yun. Hindi ko agad napansin yun dahil sa mga nakasabit na mga painting sa pader, ang aking unang umagaw ng atensyon. Nagtataka ako kung bakit parang walang matulong painting sa Sir Mateo o mga hindi kumpletong larawan. Yung iba ay parang mga guhit at kulay lamang. Para sa isang guro, sa ganung larangan ay hindi mo maintindihan kung bakit ganun ang pinta niya. Walang ganda at mapapansin mo mukhang magulo pa. Naagulat na lamang ako na nasa likuran ko na siya at nakatayo habang nakatingin sa kanyang mga pinta. Nasabi ko na lamang, Sir Mateo, andiyan ka na pala. Hindi kita napansin. Busy ka kasi ata sa pagsilid niya sa mga obra ko. Nagustuhan mo ba? Napakamot ako sa ulo at sumagot. Sir Mateo, bakit ganyan ang mga pinta mo? Parang walang anyo at kulay na hindi pa tapos. Parang magulo eh. Tapusin mo ba yan? Yun ang pagtataka ko sa aking nakita. Tama lamang ang tanging naisagot niya. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.